Posible nga ba na itong si Benny Boatwright ay babalik na para dito sa San Miguel Beermen? Ito ang inaabangan ng maraming fans ng San Miguel dahil hindi sila nagiging kontento sa performance ng mga import ng SMB. Nakita naman natin na kaya pinalitan si Quincy Miller dahil hindi maganda yung kanyang nilalaro. At ito namang pinalit itong si Jabari Narcis, yung first game niya hindi rin impressive. Kahit na naka 28 points ito, ang dami niyang tira na kinailangan. Kaya marami naniniwala na baka itong San Miguel ay susubukan ng kunin ito si Benny Boatwright. Sa totoo lang si Benny Boatwright naman talaga ang gustong kuning import ng San Miguel. Ang problema nga lang kasi nagkaroon ito ng Achilles injury at yan ang dahilan kung ba't hindi siya nakapaglalaro ngayon. Sinabi noon ni team manager G. Abanilla, baka daw sa December ay ready na ito si Boatwright pero mag-e-Enero na ngayon at wala pa rin balita kung ito si Boatwright ay ready na. Kung sakaling ito si Benny Boatwright ay ready, sigurado na yan ang kukunin ng San Miguel Beer na kanilang import para dito sa pagpapatuloy ng Commissioner's Cup dahil mukhang yan talaga ang kanilang kinakailangan ngayon. Mukhang hindi, sabi nga nila, hindi maganda first impression itong si Narcis at mukhang yung ganyan yung klaseng import na hindi kakayaning harapin itong sila Ronde Hollis Jefferson at si Justin Brownlee. Kaya sa ngayon mukhang ang gagawin talaga nitong San Miguel Beer ay gagawa ng paraan para makuha na si Benny Boatwright. Pag nandiyan na si Boatwright, mag-iiba ang timpla ng San Miguel dahil alam natin na ito may post-up game at meron ding itong 3-point shot. Kaya magiging maganda itong kakomplement talaga ni Junmar Fajardo. Kaya nga sila nag-champion dahil ito na kanilang import. Pwede ito na maging outside scorer, pwede rin ito na maging post-up player. Depende sa pangangailangan ni Coach Leo Austria. Kaya ang hinahanap talaga nila ngayon ay yung tiyempo para makontak na itong si Benny Boatwright at makapaglaro na para dito sa San Miguel. Kapag yan na nangyari, masasabi natin na good news talaga to para dito sa SMB kapag bumalik na si Boatwright. Sa ngayon, merong dalawang trades na pwedeng mangyari dito sa PBA. At kabilang dyan itong San Miguel at itong Magnolia Chicken Templados. Unang-una ito sa Magnolia, hindi na tayo magugulat kung gagawa talaga sila ng trade dahil nga bagsak na yung record nila, kinakailangan ng pagbabago dito sa Magnolia Chicken Templados. Walang duda dyan. So malamang na maging trade dyan kasama na ito si Calvin Abueva. Baka dali na yan dito sa Converge Piper XS, matuloy na yung matagal na binabalak na trade dyan. Pangalawa, itong San Miguel Beer ay trade na itong si Jeron Teng dito sa Northport Batang Pier para dito kay William Navarro. Mukhang ganyan ang mangyayari ngayon dito sa PBA. Dalawang trades ang nakapending bago matapos ang taon na ito. So sa ngayon, masasabi natin sa panig ng San Miguel, obvious naman na itong si Jeron Teng matitrade na yan dahil hindi naglalaro. Siyempre, sasabihin nila meron tong injury at kung ano-ano pa. Pero alam natin na ganyan din na sinabi nila kay Vic Manuel noon. Meron daw tong injury kaya hindi ginagamit. Pero sa totoo lang, wala namang injury at pinapreserve lang nila para hindi ma-injure kung sakaling i-trade. At ngayon nga si Vic Manuel nasa terra firma. So huwag na tayong magulat kung ito si Jeron Teng ay i-trade din ng San Miguel Beer dito sa Northport para kay William Navarro para magkaroon ng additional na big man itong San Miguel Beer. Ngayon naman dito sa panig ng Magnolia, alam na natin na kinakailangan talaga nilang gumawa ng trade. Dahil obviously may problema dito sa Magnolia, hindi pwedeng 2-5 ang record mo at ikaw ay isang SMC team. Lalo na kung maganda ang nagiging performance ng iba pang mga teams dito sa PBA. Kaya yan ngayon ang kinakailangan konsiderang mabuti nitong Magnolia. At dahil nga dito sa kagustuhan ng Converge na makuha itong si Calvin Abueva, malamang yan talaga ang kukunin nila ngayon. Kaya abangan na lang natin sa sigurado dito itong PBA at itong SMC gagawa ng paraan yan para makagawa ng malaking trade. Nanalo ang Barangay Ginebra kontra dito sa Magnolia Chicken Templados at ipinakita ng Barangay Ginebra muli yung kanilang NSD. Lumamang ng 22 points itong Magnolia Chicken Templados banda ng third quarter pero nakahabol itong Barangay Ginebra at nanalo sila sa pamamagitan ng buzzer beater 3-point shot nitong si Scotty Thompson. Dahil dito umangat na sa team standings ang Barangay Ginebra at ito namang Magnolia Chicken Templados ay nalugmok bumagsak sa 2-5. Sinabi ni Coach Timko na very disappointed siya sa performance ng Ginebra ng first half. At yan ang dahilan kung bakit nakaarangkada sila ng second half kahit na pinilit ang Magnolia na lumayo. Nakita natin syempre na naging balanse ang atake ng Barangay Ginebra at yan ang dahilan kung bakit sila nakabawi. Sinabi ni Coach Timko na hindi sila nawalan ng composure kahit na lumamang ng malaking Magnolia dahil ang sabi nga nila ay alam naman nila
na kaya nilang lumaban talaga basta pagbutihin yung depensa. Nakita naman natin na lumaban talaga itong Barangay Ginebra at kahit na marami silang injured players ay pinakita talaga yung kanilang NSD at yan ang dahilan kung bakit sila ang nagwagi. Dahil dito, umaasa Barangay Ginebra na makikerry over nila yung momentum na to sa darating na taon kung saan magpapatuloy syempre itong PBA season. Kaya ngayon, abangan na natin kung ano pa ang pwedeng gawin ng Barangay Ginebra. Actually, lalo pang gaganda yung New Year sa Ginebra dahil magbabalik na itong si Jamie Malonzo at itong si Isaac Go. Kaya lalong lalakas at lalong lalalim ang bench nitong Barangay Ginebra. Kaya dito natin masasabi talaga na naging maganda resulta nito para sa Ginebra. Ngayon dito naman sa Magnolia, napakasakap na pagkatalo niyan dahil bumagsak yung record nila sa 2-5. At masasabi natin na medyo actually delikado na yung lagay ng Magnolia at kung makakapasok man sila sa playoffs, malamang doon sila sa bottom at walang advantage. Mukhang kakabahan na itong SMC at itong MVP group dito sa Converge Fiber Xers. Ito ay pagkatapos talunin ng Converge itong Meralco Bolts at nakita natin ay maganda talaga yung naging performance nitong si Jordan Heading na naka 30 points at nag-breakout game na itong si Justin Baltasar. Naka 16 points ito at maganda pa yung kanyang field goal, 6 out of 9 shooting mula sa field. Dahil dito, mukhang nagsisisi itong SMC dahil ba't nila pinakawalan na lang basta-basta itong si Jordan Heading. Tandaan natin, ang naging kapalit lang nitong si Jordan Heading ay itong si Keith Saldivar at itong si Aljon Melesio. So nakapagtataka nga, sabi nga nila, bakit yan lang ang hiningi nitong Terra Firma, pati yung first round draft pick ng Converge. Na of course, bababa ang value ng draft pick ng Converge dahil magiging maganda performance nila ngayong season na ito. Sabi nga nila, mukhang jackpot ang Converge dito kay Jordan Heading at lumabas na ngayon yung husay talaga nitong si Justin Baltasar. Kaya mukhang ngayon kakabahan na talaga itong SMC at MVP group dahil mukhang legitimate contender na talaga itong Converge Fiber Xers. Lalo na at itong Meralco, isa sa mga top teams yan sa PBA at tinalo nila. At tandaan natin, itong Converge kagagaling lamang sa panalo kontra Barangay Ginebra. So, huwag na tayong magulat kung talagang itong Converge Fiber Xers ay magiging ganyan talaga at makukonsidera na isa sa mga top contenders dito sa PBA. Kaya ngayon, magandang balita naman yan para sa mga fans. Dahil syempre, ang gusto ng mga fans ay merong tayong tinatawag na competition dito. So, ibig sabihin yan, kung ikaw ay isang PBA fan, gusto mo talaga na magkaroon. Para sa Converge, maganda talaga na maging maganda yung performance nila para naman syempre yung mga fans makakita ng ibang koponan na maglalaro naman sa finals pag hindi puro SMC. Shoutout kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Jonel Alagon at Celino Valles family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Anthony Alon family. Pinabati din natin si Katsakino Dukusin, Malyari Mascarillas, Dalmacio de Guzman, Alicia Garcia, Michael D, si Dexter Domer, si Enju, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, pati na rin ang iba pa nating mga taga-subaybay.